The Torah of Adonai is perfect, restoring the soul. The testimony of Adonai is trustworthy, making the simpleton wise. The precepts of Adonai are just, rejoicing the heart. The commandment of Adonai is clear, enlightening the eyes. The fear of Adonai is pure, abiding forever. The judgment of Adonai are true, they are all righteous together. They are more desirable than gold, than much fine gold, sweeter than honey, or dripping of honeycomb. Indeed, your servant is careful with them. In observing them, there is abundant reward, yet who can discern accidental wrongs? Cleanse me of hidden sins. Also hold back your servant from a willful sins. Let them not prevail over me, then I will be unblemished and keep myself clean of gross transgression. May the saying of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you, Adonai, my rock and my redeemer. Alright, let go. So, maayong buntag, happy 7th day. So, naaday ta karon din sa Digos City. For now, kuan mi diri sa hotel tungod kay nag-attend mi og kanang nag-meeting mi gabi sa Kaslunon sa mga ginikanan sa kanang MC, mga taga-hotel nga mag-prepare sa kasal ugma sa buntag. So naka-check-in mi karon diri sa Avenue 1, usa sa mga maayong nga hotel diri sa Digos City. Kauban ako si Roe Oliverio. So maayong happy 7th day sa tanan. Ang ato ang parsya di ay karong adlaw is tuldot. Parsya tuldot. So any question, comments are welcome. Hello, Brother Mario Kenneth Dimincilio. Mayong pagkahaluna nimo diha sa gawas. Kita-kita tapuhon. So atong parsya is parsya tuldot. So tuldot means offspring. Offspring. It also means generation. So kung doon na mo yung mga pangutana sa ato ang live streaming ginahimo karon, kindly kuan lang post kay makita na to ang inyong mga pangutana. From time to time naga-monitor ko sa inyong mga pangutana. So as I said, tuldot means offspring. It also means generation. So kini nga parsya is the tuldot of Isaac, the generation of Isaac. So kung atong tan-awon og maayo, ang generation ni Isaac are the two sons, katong iyang duha ka anak nga si Jacob og si Esau. So actually Esau and Jacob ana. But the Torah speaks Jacob and Esau, as well as the deeds, ingon man usab ang katong mga gipangbuhat nila og mga na-achieve nila sa kinabuhi ni Isaac, which are the subject of the Torah section of Tuldot. No, mao gini ang primary nga nasgutan diri sa Tuldot, katong kung unsay na-achieve ni Isaac sa panahon nga nataw siya hangtod na nataw niya ang iyang duha ka anak si Jacob ug si Esau. So mao ni ang generation ni Isaac, the son of Abraham, and Abraham fathered Yitzchak. Yitzchak na siya sa kanang gitawag og Hebrew, gihubad sa English o sa Bisaya as Isaac. Kiningon ang Rashi, the synex of that generation, synex meaning kanang katawanan ba? Ang katawanan ani nga istorya, nag-ingon si Sarah that had become pregnant from Abimelech. Sa ato pa nagkaroon og issue si Sarah tungod kay kanang gisundog manggod ni Isaac ang nahitabo sa kang Abraham nga sa diha gitago ni Abraham ang pagkabana ngadto kang Sarah. So gisundog po na karon ni Yitzchak ngadto kang Rebecca tungod sa kahadlok nga basin unya og pamatyon sila on account of Rebecca. Mao po ni hitabo sa kang Sarah sa una. So
Nigawas ang usa ka istorya according to Rashi nga si Sarah had become pregnant from Abimelech. No, nakita na to nga si dunay istorya nga nigawa sa unang panahon may tungod kang Sarah sa dihang gikuha siya ni Abimelech nga nabuntis daw si Sarah kang Abimelech since she had failed to conceive in all the years she was with Abraham. So nakita man nato nga dugay kaayo sila nag-ipon ni Abraham and yet wala gid siya nabuntis ngadto kang Abraham. So sa diha nga nabuntis na si Sarah, dunay chismis nga nigawas nga anak daw to ni Abimelech. So unsa may gibuhat sa makagagahom para ma-settle tong chismis nga lasyon hara. So he formed the continents of Yitzchak. So pagkatao ni Yitzchak, gibuhat sa makagagahom nga si Yitzchak is parihag yun og dagway ni Abraham. So that all might attest aron ang tanan makasulti that Abraham had fathered Yitzchak. So this is the meaning of the repetition of the wordings of the verse, Isaac is certainly the son of Abraham. So makita nato that ang tura nagsulti, Abraham fathered Yitzchak. So although doon na istorya nga nigawa sa ilang panahon nga anak siya ni Abimelech pero dili ikalimot sa dihang nigawa si Isaac ngadto sa sabakan ni Sarah, nakita sa tanang mga tao nga nakakita kang Isaac sa dihang natawo siya nga liwat jud ay siya kang Abraham. So dili jud ikalimot nga anak siya ni Abraham ug dili siya anak ni Abimelech. So niingon ang Midrash Tanhuma diha sa Midrash Haggadol, there are children, dunay mga anak nga naghatag og embarrassment sa ginikanan. Doon na po yung mga ginikanan nga naghatag og embarrassment sa ilang mga anak. So reciprocal na siya. Kay makita maginato usahay nga doon na yung mga anak nga badlungon, sama-sab nga doon na po yung ginikanan gyud pud nga badlungon. So dinhi lahi sa kahimtang ni Isaac. Because Isaac prided himself in that he was Isaac, the son of Abraham. So proud kay siya nga nahimong anak ni Abraham. And Abraham prided himself. So si Abraham sad proud po kaayo nga nagkaroon siya anak nga si Yitzchak. Mo na ang tura nag-ingon sa magarbuhon gyud sa sumala sa gisulti sa Midrash Tanhuma that Abraham fathered Yitzchak. So the Torah said, Isaac was 40 years old when he took Rebekah. Sa ato pa kung tanaw na itong maayo, si Isaac is natuli siya when he was still young. So 37 si kuan ng panahon na si Ismael, then si Isaac pod 8 years old, natuli siya. Pag-abot og 37, gihalad siya. Pag edad niya 40, sa to patulo ka tuig ang diferensya, gipapangita na siya og asawa ni Abraham. So Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padan. So ato nakita nga si Rebekah igsuon ni siya ni Laban ug ang ilang ang ginikanan mao si Nakor. Gitawag na si Nakor sa laing bahin og Bethuel, the Aramean of Padan Aram. So mo na designation ni Nakor sa wala pa namatay si Nakor, kay namatay man si Nakor sa atubangan ni Abraham mismo sa diha nga si Nimrod ni declare nga ang iyang makagagahom, mauna sab ang makagagahom ni Abraham, mauna sab ang makagagahom ni excellent ako na roy kay makakuha na. So ang makagagahom maunasab ang makagagahom ni Abraham. Pero ang makagagahom ni Abraham maunasab ang makagagahom ni Nimrod. Apa nakita ni Nimrod nga si Nakor murag sip-sip ba. Sa diha nakita niya nga ni pabor ang panahon ngadto kang Abraham, ing siya nga makagawas lang diha si Abraham, then iyang simbahon ang mga gamit pero dili ko mudapig ko ni Nimrod. So duha-duha ang unahuna ni Nakor. Mao to nga si Nimrod sa dihang nakita niya nga dili maayo ang gipakita ni Nakor, iyang gipatay si Nakor sa atubangan ni
Abraham. Moto nga si moto nga namatay si Nakor panahon sa dito pa sila sa dapit diin ni surrender si Nimrod ngadto kang Abraham. So Isaac was 40 years old when he took Rebekah. Rebecca, ihubad na sa English yung Rebecca, pero sa Hebrew is Rivka. So the daughter of Betuel, the Aramean of Padan Aram. So sa ato pa, si Nakor, ginganlan og Betuel, the Armenian of Padan Aram. So gingon pagid sa Torah, aside from naming Nakor as Betuel, the Armenian of Padan Aram, niingon pagid ang Torah, the sister of Laban, the Aramean to himself for a wife. Sa ato pa, si Rebecca dinhi, ginganlan pagyud og the sister of Laban, the Aramean, to himself for a wife. So niingon asarat mga amarot. Niingon ang mga libro sa mga Hudiyo nga nag-ingon og asara maamarot. Niingon din na. So katunggap nga 3 years. So 37 siya gihalad ni Abraham dito sa yuta sa Moria. Unya nakita man nato atong niaging parsya nga wala nagkuyog sila pagpauli pagbiya dito sa Mount Moria sa dihang wala siya madayon og halad. So sa pag-abot nila dito sa diin ang iyang mga kauban ni Abraham nga mga katabang, ng servant niya gibili niya sa tiilan sa bukid, nibulag na dito sa iya si Yitzchak. Og si Abraham, upon the news, upon the hearing the death of Sarah, so niuli na po siya dito sa nahimutangan kung asa si Sarah. So 3 years na si Isaac nga wala ni nagpakita. Ang pangutana asa siya anang mga idara, anang mga tuiga. So naingon ang asarat maamarot for 3 years from the binding of Yitzchak at age 37 to his marriage at age 40. Si Isaac at that 3 years was in the Garden of Eden. Okay? So, nakita po nato sa laing midrash ato mga niaging parsya nato ato niaging Sabado that Yitzchak after sa nahuman siya halad is dito siya sa katong 3 years niya is dito siya sa katong gitawag og school of Shem and Eber. Tuwa siya dito for 3 years tajentura. So dinhi makita nako that nato nga that the commentary is dunay kanang gamay nga problema nga kanang gitawag nato og discrepancy because the asarat maamarot is nag-ingon nga si Isaac naa daw dito sa kanang gitawag og Garden of Eden. While the other commentaries said that Yitzchak on the days after his kanang sa ihang paghalad, after binding Yitzchak, kanang 3 years is tuwa siya, nibalik siya dito sa school of Shem and Eber. So dinhi makita nato nga na dunay discrepancy, but the Torah said that the sages said that the Torah have a 70 faces. So lain-lain siya og kanang posisyon sa pagtan-aw sa mga tao, pero doon na lay usa ka butang nga gitan-aw. So all commentaries are correct, pero wala magkapareha ang kanang dagway nga gilantaw. So pag-ingon sa asara mahamaro nga giingon dito nga si Yitzchak was in the Garden of Eden during the 3 years of exile. This means, while the other commentary also said that Yitzchak between the 3 years are studying Torah in school of Shem and Eber, this means that nga nagtan-aw lang sila usa ka lugar. Buot pasabot ana niya that studying Torah is equivalent a place to a Garden of Eden. So, mo gani ang mga sages nag-ingon nga ang pagtuon og Torah is equivalent sa tanan nga pagtuman nimo sa Torah, because studying Torah is
heaven according to the sages. Okay? So ang giingon diri nga Garden of Eden is ang pagtuon og tura ni Yitzchak tungod kay ang pagtuon og tura is heaven. Therefore, Yitzchak is in the Garden of Heaven, Eden, according to Asarat Ma'amarot and according to the other Midrash, that they said that Yitzchak is in the school of Shem and Eber. So the school of Shem and Eber is equivalent to Garden of Eden. Okay? Ningon pod ang Lubavitcher Rebbe. Kining kaminyoon nga nahimo kang Yitzchak, between Yitzchak and Rebecca. This marriage is a time of increase of enmeshment. Sa may pasabot ani kaning pagpa-broad sa gitawag og personal boundaries. Mo na gitawag og increase enmeshment. To diffuse in the material into the material. Ngano man, tungod kay kung wala pagud ta ang tao nagminyo, the focus karon sa tao, especially sa lalaki, is na sa material world. Mo na makita nato ato mga anak dili kaayo interesado sa spiritual, and they are more interested in the physical aspect of their lives because they are not yet married. Wala siya obligasyon ng naon. But in the time that a person is going into marriage, diha na magsugod nga ang iyang boundaries mausab ug ma-diffuse or mausab ang panglantaw niya sa gitawag og material or physical world. So, ang kaminyoon, it is a time when one begins to engage in the most physical of human drives. Ngano man mo lantaw man ka, imbis na diffuse siya na undang, pero dinhi mulantaw na gid Ginoo mayo tungod sa kaminyoon. Tungod kay imbis ikaw ra isang imong naduha naman mo, after naduha mudaghan na mo, so mangita na karon panginabuhi, so you are more inclined to physical human drives. It also a time when one is forced to begin in earnest the business of earning a livelihood. Ngita na mag-alaala o magminyo ka niya, imo lambiyaan, imo pamilya. Niguro na po kag imo. Kaon, pamilya ka, minyo ka, pagkaman, niguro na kag kaon dire. So, dili mao. So, imbis ikaw raw sa, mahimong duha, mahimong tulo, mahimong upat. So, mamor ka, ma-incline dito sa physical boundaries. As well as ma-incline po ka sa gitawag o spiritual spiritual world. Ngano ma-incline man po ka during the marriage. Tungod kay maghununa naman gud ka sa diha nga naminyo ka, syempre magkaroon man gid mo anak. Unsa may itudlo nimo sa imong anak. So kung normal ka nga tawo, maghunahuna gyud ka when you get married, you're not only pursuing the physical aspect of lives but also the spiritual aspect of lives. So maghunahuna gyud kang unsa kay tudlo nako sa akong anak no kung magdako na ni. Ako ra bakha pud ning pasundon sa mga butang nga nasunod ra pud nako sa akong ginikanan nga gitudlo ra pud sa mga Kastila. So dili na sumaghunahuna na siya more on physical as well as more sa spiritual. So mo to ningon ang Zohar refers to marriage as a person's second birth. Mo ni ang ikaduhang pagkatao sa kanang gitawag og marriage. Nga naman ang first birth nimo is katong pagbound nimo din sa yuta, pagkatao nimo sa yuta wherein you inclined more on physical aspect of life. O sa diha nga naminyo ka, that was the second birth nga katong more nimo pag-aspire sa physical, musamot yun kag aspire sa physical tungod kay daghan mga buhion, as well as magsugod na po ka karong aspire sa spiritual aspect of life tungod kay unsa may tudlo nimo sa imong anak. So it further descend into the physical state by marrying someone. So therein lies the lesson according to Lubavitcher Rebbe. There lies the lesson, magdala ni siya kanang gitawag og pagtulunan to be derived from the fact that prior to his marriage, Isaac spent 3 years in the Garden of Eden. Moto nga, before si Yitzchak nagminyo at the age of 40, he spent his
3 years in the Garden of Eden to be wholly spiritual existence by studying Torah in the school of Shem and Eber, which is the primary teacher was Noah. So in order to ensure the success of the most physical phase of person's life, aron sila mahimong kanang gitawag og madagayaon og kanang ma-improve ang ilang kinabuhi. So they need also to go into a spiritual aspect of life. So it must be prefaced by a period of spiritual preparation. Giandam niya kay sa pagkataon niya na focus man kay silang pangita unsay maayos kinabuhi. Apan sa diha nga nagdako na siya, naminyo na siya, kinahanglan ng dili lang sa physical kundi hasta pud sa gitawag og spiritual na focus. Kung na-focus man siya sa gamay pa tungod kay ang iyang anak ginikanan righteous, pero the more nga mag-focus siya sa panahon nga maminyo siya tungod kay dunan na siya mga kalag nga dapat tudloan. So one must enter the world well equipped aron sa pagsulod niya or sa pagkatao niya sa ikaduhang higayon, mahimo siyang masinangkapon og mahinamdam masinangkapon og mainamdamon sa pagdawat sa spiritual vision of the divine purpose and with the spiritual fortitude to carry it out. Amen. Okay. Shalom. Good morning. Okay, so happy listening to Torah. Okay. So the Torah said, but 20 years later after the marriage ni Yitzchak ug ni Rebecca, dunay problema because they were still childless. So wala sila nagkaanak. So si Yitzchak ug si Rebecca, naminyo si Yitzchak 40 years, but when the age of Yitzchak niabot og 60, sa to pa 20 years of marriage nila ni Rivka, wala gid sila nagkaroon og anak. So mo to nga nagampo si Yitzchak kang Hashem, opposite his wife. Sa ato pa naa sa tubangan niya si Yitzchak, or in opposite of the prayer of Rivka. Kay si Rivka nagampo man sad, si Yitzchak nagampo sad. Because she was barren, nagampo si Rebecca tungod kay wala siya nagkaanak, nahimo siyang barren. And Hashem accepted his prayer and Rebecca, his wife, conceived. So between the prayer of Yitzchak and Rivka, between the two prayers, ang gidungog sa makagagahom is si Yitzchak. Okay, ngano man na siya. So niingon din nangutana ang mga sages, kay dunay gamay problema anang pagdungog sa prayer ni Yitzchak ug ni Rivka. No? So niingon ang Rashi explains that Hashem allowed himself to be entreated by him. Gitugutan sila sa pagkanang gina-question ni Yitzchak ug ni Rivka ang pagka makagagahom ni Hashem tungod kay kuan nila gi-question nila ngano nga wala sila nagkaanak within 20 years. So niingon ang Rashi, not by her because dili tungod kay the prayer of a tzaddik, the son of a tzaddik, ang anak sa ang pagampo sa usa ka taong matarong ug anak sa usa ka taong matarong is superior than the prayer of Baal tzaddik, the son of Rasha, si Rivka. Sa to pa si Rivka is usa ka anak sa taong dautan, Rasha meaning evil or wicked. So si Isaac nag-ampo dili tungod kay siya usa ka matarong ug usa ka anak sa matarong, while si Rivka usa ka matarong nga anak sa usa ka taong dautan. So dunay ingon sa kanang gitawag og Birakot 34b. Sige na nato nig balik-balik no sa gisgutan sa ato mga
previous study. Does this not contradict the Gemara that a Baal Teshuvah is greater than a Tzaddik? So nakita natin din that the prayer happened to them, the two of them, between Yitzchak and Revka. Ang gidungog is ang kang Yitzchak. While the Gemara said that the Baal Teshuvah is greater than a Tzaddik. Okay, unsa man gitawag Baal Teshuvah? Kanining mga taong dautan sa una nga nahimong maayo. They are master of Teshuvah. Gitawag na siya og Baal Teshuvah, og giingon ang Gemara nga ang Baal Teshuvah is greater than a Tzaddik. So ang pagka-Baal Teshuvah ni Rivka, tungod kay nalibutan man siya dautan, mas gipili man niya nga mukuyog na lang kang Eliezer, tungod kay nakita niya ang mga tao nga naa sa iyang palibot is puro dautan, og nakita niya nga ang pagpakuha siya ni Yitzchak, og nakita niya nga si Yitzchak anak ni Abraham nga usa ka matarong ug usa ka dungog sa usa ka tawo nga maminyo og taong matarong, busa ni kuyog si Rivka kang Eliezer aron mahimong asawa ni Yitzchak. Busa si Rivka nahimong Baal Teshuvah, and according to Gemara, that Baal Teshuvah is greater than a Tzaddik. Pero nganong ang prayer man ni Yitzchak ang gidungog nga mas labaw man unta si Rivka, according to Virakot 34b sa Gemara. Okay, nitubag ang mga sages ng ingon, Yitzchak and Rivka both prayed to Hashem. Pareho sila nga nagampo ngadto kang Hashem alang aron magkaroon sila og kanang anak. Ang pagampo ni Rivka was niingon, nakapakuan kang Hashem, nakatandog kang Hashem, niingon, my husband is such a great tzaddik, usa ka matarong kaayo nga tao. Anak siya sa usa ka matarong nga tao. And he indeed deserve a child. Angayan siya nga magkaroon og usa ka anak. So mao nay hangyo ni Rivka kang Hashem nga ang akong bana Hashem matarong kaayo ug usa ka anak sa matarong, busa angayan siya nga magkaroon og anak. While Yitzchak prayer also said, please Hashem, ingon ang mga gahom, my wife grow up in the home of such wicked people. Ang akong asawa nidako sa mga palibot sa mga taong dautan as Bituel and Laban, nga sama kang Nakor ug Laban. Yet she is so righteous, although Rivka in between the wicked person, but Rivka maintained his righteousness. She certainly deserved to be blessed with a child. So nakita nila nga nahimong angayan o deserving si Rivka nga magkaroon og anak. Mao nay ampo ni Yitzchak. So wala magtagbo ang ilang prayer kaya si Rivka ang giampo niya nga kailangan si kuan magkaanak. Si Yitzchak kay matarong kaayo siya ug ang iyang amahan matarong. Busa ngayon siya magkaroon anak. Well, si kuan pod ang ampo pod ni Yitzchak is bali. Wala niya giampo nga magkaroon kog anak, kundi giampo niya nga magkaroon og anak si Rivka. Tungod kay si Rivka nalibutan og mga dautan, pero bisan luyo sa pagkadautan siya palibot, but she maintains his righteousness in between with the Russia. So, wapo kayo ang ampo ni Yitzchak. Tungod kay wala siya magampo para sa iyang sarili, wapo po ang ampo ni Rivka nga wala po siya nagampo sa sarili, but tama ang giingon sa Gemara that Baal Teshuvah is greater than a tzaddik. Moto nga ginungog ni Hashem ang pag-ampo ni Yitzchak in honor kang Rivka nga usa ka na matarong nga nahimong matarong lang gihapon luyo sa taong dautan. Kaya kini kung taong matarong, tungod kay ang ginikanan matarong, dili pa na sigurado kung ibutang na sa taliwala sa dautan, dili pa ta kasiguro kung mahimo lang gihapon na siya matarong. Pero ang taong matarong na nalibutan sa mga dautan, pero nagpabilin na himnoong matarong, doon na siya napatunayan. Nga naman, nalibutan naman siya dautan, niya nagpabilin ng gihapon siyang matarong, so naa siya napatunayan. While Yitzchak is nahimo siya matarong tungod kay naa siya sa palibot sa mga matarong. Busa gidungog ni Hashem ang pag-ampo ni Yitzchak
alang kang Rebka. Tungod kay si Rebka mas angayan mudawat og reward. Tungod kay na maintain ni Rebka ang iyang pagkamaayo bisan naa siya sa tiluwala sa mga tutan. Busa tama ang giingon sa Gimara og dili ni gitawag og kanang contradiction. Tama ang giingon sa Gimara that the Baal Teshuvah is greater than a charik. So Hashem accepted Yitzchak's plea and argument and blessed Revka because she was a great Baalat Teshuvah. Amen? So Rebecca had tumultuous pregnancy. Lisod nga pagkabuntis. Nga naman, nabati niya as the children struggled within her. Kita niya nga, sa maning ko, buntis mo naman dahil nag-away sulod. Okay? So, murag, apiki ang iyang pagka-buntis tungod kay lisod ang iyang kahimtang. So, niingon ang Yalkut Shimoni Rashi. So, niingon din nga whenever she would pass a house of prayer, sa panahon nga moagi si Ribka o kanang gitawag o house of study or moagi siya kanang synagogue, Jacob would struggle to come out. Gusto ni Jacob mugawas aron moadto dito sa house of study. And when she passed a house of idol worship, og sa diha nga si Ribka makaagi dito sa kanang gitawag og simbahan sa mga dili mao nga makagaw, Esau would struggle to come out. Also, they were struggling between themselves. So, yung nanin hitabo, muagi si Ribka sa simbahan nga iya ni Hashem, gusto siya magawas. Kung makaagi po si Ribka simbahan sa laing pagtuo, gusto po si Esau magawas. Aside from that, sige po silang away. So, they are still inside that womb. So fighting over the inheritance of the two words. So sige sila kanang away ba? So moto nga nabalaka og aksyon si Ribka, moto niadto siya sa school of Shem and Eber. Kung atong tan-awon og maayo, sa paglabay ni Ribka sa school of Shem and Eber, nag-struggle og maayo si Jacob nga gusto mo gawas mato dito pero wala lang to tagda ni Rebecca. Wala to niya tagda. Sa maning bataan ni grabe makalihok ni gusto ning ambak. Nilabay lang siya ni agi na pud siya sa eskwela simbahan sa laing pagtuo. Gusto pong mo gawas si Esau pero mo to nga nabalaka kaayo si Rebecca. Instead nga moadto siya sa diin dito na struggle si Esau, nibalik siya dito sa school of Shem and Eber. So, niingon ang Rashi says that when Rebecca passed the yeshiva of Shem and Eber, Yaakov wanted to jump out of her womb. And when she passed a place of idol worship, Esau wanted to jump out when a child is in his mother's womb. So, kung tanaw na itong maayo, sa dihang anaa silang duhang nagsigig away, katong mga panahon na to is, ang anghel ato nagsigig tudlo utura. So, ang pangutana, ang bata gud, ang idea gud sa bata nga naa sa sabakan, ang angel of Hashem, nagsige nagtudlo sa bata nga naa sa sulod sa tiyan. In order for the child to be equipped sa panahon nga magawas na siya. Pero ang problema lang, kay sa panahon nga mugawas na, unya equip na siya sa tura, kay sige magtudlo ang anghel nga nasa lalumstian, ang problema lang karon kay, paggawa sa bata ron gislap na siya sa angel. Maotong ang gitudlo sa anghel is malimtan, o mahimong challenge, unsaon yung pagpangita, ang mga butang nga gitudlo sa anghel nga naa na nimo, nga nalimtan nimo panahon nga nigawas ka. Because the angel slap, gani atong sitaw gani rin, kalimut. Kamo na yun na nag-unsa ni. Kaya kalimut ko sa pangalan. Mao na siya naan ng tao diri. Naibagis na ikat. Mao na siya nga mao na siya ang rason nganong imbis equip sa tura ang usa ka bata is nahitabo nga nalimtan ni ang tura
tungod kay gislap sa angel. And og ang gitawag og ang tura nga gitudlo sa naa sa bakan nalimtan. Hello, Brother Edwin. How are you? Nata sa Digos karon aki. So sa next Sabado pa kung makabalik dito sa Davao, dito magkita na punta pon Bisrat Hashem. Kung itugot na Hashem. So padayon ta. So niingon ang Rashi, nangutana siya, why did Jacob want to leave the angel? So sa pag-agi nila sa yeshiva of Shem and Eber, nganong gusto mangbiyaan ni Jacob ang anghel nga nagtudlo niya sa diha nga nakaagi siya sa yeshavot Shem and Eber. Okay? Ngano man, mo na pangutana ni Rashi. Okay? So, niingon dire, Jacob was greatly concerned about having good friends. Gusto siya makig-amigo aron matudloan silang duha ug tarong sa angel, pero nakita man niya nga dili maayo mas gustuhon niya nga makig-uban sa taong interesado sa Torah kaysa makig-uban sa mga tao nga dili interesado sa Torah. Therefore, he was willing to give up the opportunity of an angel teaching him Torah in order to go to yeshiva where he would have good covering. Diin didto do na siya mga maayong kauban nga mutuon sa Torah. Ngano man, ang iyang kauban sa tiyan si Esau di man gusto mutuon sa Torah. Usa may gusto ni Esau ang magsigi maglipay-lipay kauban ang ubang tao niya. Kay dili man gusto si Jacob ana kay ang gusto magsigi magtuon sa Torah. Uto siya, ang angel na sige tudlo diri pero iyang kauban di mo siya ganahan. Muto pag-agi nila dito sa yeshiva of Shem and Eber, mas gusto niya nga moambak o biyaan ang anghel nga nagtudlo siyang tiyan. Gusto niya moambak dito sa school of Shem and Eber tungod kay ang iyang mga kauban dito is gitawag kaverim. Other little Jacobs who wants to learn Torah. So mo tay rason nganong gusto siyang moambak. Si Esau pod gusto po siyang moambak kay gusto siyang makighalubilo sa mga taong dautan nga tuwa pod dito sa gawas. Di po siya ganahan o kuyog sa usa ka tawo nga magsige na pug tunog Torah. Mo nga struggle gyud silang duha pag-agian ng mga simbahan. So when it came time for her to give birth, sa diha nga niabot na ang adlaw diin mga anak sila, niingon, behold, there were twins in her womb. So niingon ang school of Shem and Eber, oy nakita nako day nga duna kay duha ka anak na sa tiyan. The first came out red, ang unang magawas pula. Like a hairy mantle nga balibuon siya, bagag buhok, balibuon og imo siyang paganganlag Esau. Esau means ready-made, humandaan. Sa ato pa na din sa Pilipinas kay ukay. Ready-made, humandaan. Now the question is, why did Esau come out red? Diba? Naingon man ang school of Shem, kay di balik man si Rivka. Pag-agi nila sa simbahan nga dili mao, struggle si Esau. Moto na balaka siya, nibalik siya Shem and Eber. Ngutana siya dito. Og ingnan siya nga ang iyang anak, duha. Og ang isa mo una gawas, ang isang anak niya is pagawas sa red. Pangutana, nganong red? Okay? So, nitubag ang mga sages aning pangutanan ni Rashi. Ingon, while Esau and Jacob were in their wombs, mother's womb, samtang naa sila dahil lalom sa tiyan, they had a very interesting conversation. Naa sila istoryan duha ba? Siyempre, nag-away gani. So, posible po nga nag-istorya silang duha. Dili po imposible nga nag-istorya silang duha. So, niingon ang si Esau, brother, ano ingon si Jacob? Si Jacob ang niingon. Before us, dinhi sa ilawom sa tiyan niingon si Jacob. Brother, igsoon, diha sa gawas, inigawas nato doon duha ka kalibutan. Una, doon ay giingog ulam haba. Ang ulam naingon na ulam haze, ang ulam hasi is kani nga kalibutan. Diin puno sa kalipay, puno sa udyaka, puno sa pagkaon. Unya doon na po'y kalibutan nga inigawas nato, nga makita nato nga gitawag ulam hase. So, Jacob presented to Esau
Sa panahon nga mogawas sila, magatubang sila duha ka kalibutan. So duha man ang kalibutan, niingon si Jacob, pili asa sa duha ang imuha. Kay ang sobra ako ingon si Jacob kang Isaw. Og si Isaw dali dayon nga nipili sa gitawag og ulam haze, kay duha man na ulam haze kini nga kalibutan o katong gitawag ulam haba katong world to come. Sa pagkadungog anak ni Isaw, dali dayon si Isaw pili adiri ko kay ngano man naa may kaon, na drinking, na mga kalipay sa tinawanon nga kalipay. Ngano man in ulam haba wala man ang mga butanga didto. Everything in ulam haba is spiritual. Og one enjoys the godliness. Kanang pagka maayo sa himaya sa mga gahom mo itua dito sa ulam haba. Well, in ulam haze, ang naa dito is puro kalipay. Anak din si Isaw, dito ko diri ko kay lipay, nagkaon, inom, tanang kalipay sa lawas na diri ko. So ang gipili ni Jacob, wa man siya mahimo, pili siya ulam haze. Human man po diyak ingon daan nga ang mabilin ako. Nya kay si Isaw ang iyang gipili ulam haze man, automatic ang iyang gipili is ang ulam haba. So naingon si Jacob nga, brother, which you prepare and I will take the other. So Esau, being a mundane and gross nature, immediately decided that I will choose the ulam hazeh was for him, and that Jacob could keep ulam haba because Jacob has no choice because Esau choose the ulam hazeh. So when a person runs or exert himself strenuously, so din ang sages ng ingon, kaning taong magdali-dali, pag ingon halimbawa magtindog mo ha, pag ingon, oy tuwa dito, tuwa si kuan dito, pag ingon pili, ang isa ana is magdali-dali na kay gusto niyang mauna siya, so kaning magdali-dali unsa may dagway anak niya. Di ba? Usab ang naong anak niya, mupula na siya. So motos dali-dali ni Jacob sa pagpili sa ulam haze, motong una siyang nigawas, unya nigawas siya nga puti, ngano man nagdali kanang pula. Tungod kay nagdali-dali man siya mo na mula siya sa iyang ka-excite nga mogawas. Samtang nisunod pud sa iya si Jacob nga nagunit sa tiil. Relax lang kayo, ngano man akong piliun ang ulam haba kay gipili man nimo ang ulam kasi. So nakita din nga a person runs or exert himself strenuously, he turns red. Moto nga nigawas si Esau nga pula. Kanang excited kayo, hot kayo siya. So consequently, when the time came for Ribka to give birth Esau, so Esau claimed the ulam hazeh as quickly as possible. Motong nigawas siya nga pula. Nisunod ra pud sa iya dayon si Jacob nga relax lang kayo ang naong. So according to Gemara, naingon dito sa Gemara sa chapter Colin 47b. So when a child is born red, kanang bata day nga mataw nga pula, sa ato pa na sa excitement ba, average cannot be performed on him. Dili siya pwede tulion. O kabantay mo nga sa diha nga gituli si Esau, zaman. When a child is born, naingon ang Gemara, red, aberrit cannot be performed on him until the blood in his veins until the blood in his veins settle down. So consequently, when Esau was born, he was too red to be circumcised. Ato pa, ningon ang Gemara nga kung ang bata pula pa dili pa siya pwede tulion. So sa diha na tao si Esau, he was too red. So dili siya pwede tulion. So diha na siya natuli, sa diha nahimo na siyang naulian na siya kana dili na siya pula ba kaayo. Pero pula lang gyapon kay nahimo naman niyang color gito yung pagkapula. So when he became older and returned to a normal complexion, his father wanted to circumcise him. Pero si Esau is wala nagpatuli.
but Esau refused. May pa si Ismael, natuli pa. Although Ismael was already 37 years old. Pero sa dihang nataw si Esau refused. Dili pud siya pwede tulion sa dihang nigawas siya because he comes out red. So ang natuli lang sa gamay is si Jacob at 8 days. Okay? So after that came out his brother, so nigawas na si Esau, his hand holding to Esau's heel, nagunit sa tiil, and his name was called Jacob, Yaakov. Akob actually ang ingalan unta kay nagunit sa tiil. He who heals, Akob. Pero nganong nahimo man na siyang Yaakov? Because Yitzchak knows that Yaakov or Akob is more inclined in the Torah. Motong Yitzchak wants to place the name of Hashem in the name of Akob. So mo nang ang iyang pangalan is Yaakov. Tungod kay Akob ano ta ang ngalan ni Yaakov, tungod kay nagunit siya sa tiil, nga pangalan na po ning nagunit sa tiil Akob. Pero takita man niya nga ang bata more inclined in the Torah, more inclined in ulam hazeh. Mao to nga iyang giput ang name ni Hashem, ang primerong litra sa name ni Hashem to the name of Akob. Mao nang ang iyang pangalan na himong Yaakov. So samtang nilabay ang mga panahon, years only accentuated the difference between them. Nagpakita og kalainan ang duha ka bata. So the youths grow up and Esau was a man who understood hunting. Murag na kuan siya mas inclined siya sa kanang gitawag og hunting ug mananap. Although they use it kuan sila kanang dili kaayo kuan but na inclined yung maayo si kuan. So ang tura nag-ingon, the youth grow up, samtang nagdako sila nakita nga si Esau nipili sa paghunting katungod kay dito siya nakasabot. Usa siya ka tawo nga gitawag og a man of the field. Ngano man si Esau is suruyan, lagan, whereas Jacob, Yaakov, who has hold the heels of Esau, was an innocent nga klase nga tawo si Yaakov. Innocent nga tawo, unya naara perminti sa gitawag og dwelling in a tents. Kaning gitawag og dwelling in a tents, according to Midrash Rabbah, is mauni ang gitawag og Academy of Shem or the Academy of Shem and Eber. So, si Esau nagsigig laag-laag while Jacob nagsigig tuon dito sa School of Shem and Eber. Amen? So, ingon na ang ilang kinabuhi. Hello, Ima. Okay. So, ang duha ka bata nga samtang nagdako, they also differed in the relationship with their parents. Lahi ang relasyon nila sa ilang ginikanan. Dunay kanya-kanya nga paborito ba? Isaac love Esau. Nganong love man niya si Esau? Tungod si Esau god kanang hilig og si tawag ani kanang gustog excitement ba? Gusto siya kanang excitement pero niya tabian siya nga klase. Sige siya istorya siyang papapaan adto sa kong gilakaw, grabe kay dito. Sige ana. So duol siya kang Yitzchak. Yaakov pod duol pod kang Rebecca. So niingon ang Midrash Tanhuma, Esau deceived him with his mouth. Tungod sa pagkamaayog sinultihan ni Esau, he can able to deceive person using his mouth. Grabe siya kanang power of convincing ba. Bisag bakak na iyang gisulti, ang taong iyang gisultihan, tuo lang ihapon. Okay? Nanuman, unsa may one example sa gibuhat ni Esau? Naingon po dayon si Esau nga, unsaon nga ni father pag hatag og ikapulo sa asin? So, mo to gitubag ni gitubag siya ni Yitzchak nga
Kung giunsa pagbahin ang straw, giunsa pagbahin ang humay, giunsa pagbahin ang tanang butang, inguna na pud ang pagbahin sa asin. So, mungta na pud si Jacob wala nang mutana because he always with a tent. Sige siya dito puyo sa tent in which ang sages nagsulti nga ang gitawag og tent diha is ang school of Shem and Eber. So wala siya mangutana sa amahan tungod kay kabalo na siya daan. So mao ni siya ang kana ganing mangutana unya kabalo ka daan is kuan na siya mao na siya ang kuan ni Isaw, mao na siya kaliwat ni Isaw. Kanang mangutana ka bisag kabalo kag unsay tubag. Or mangutana ka tungod kay gusto ka nga ang iyang tubag is mauto ang imong tubag. Or mangutana ka aron pagsulay sa usa ka tawo tungod kay duna kay giandam pod nga imuhang tubag. So kana siya mo na batasan ni Isaw. So while ang batasan ni Yitzchak niingon ang Midrash Tanhuma Rashi nga si Yaakov is dili mangutana tungod kay kabalo siya daan nga ang tungod kay kabalo siya daan kay perminti siya dito sa school of Shem and Eber. So ngano magmangutana man siya kabalo man siya sa tubag daan. So simple siya nga tao ug dili samok nga klase sa tao ug nagsigig tuon mo nang dili siya kapangutana. So mo to niingon karon si Yitzchak nakita niya ang iyang duha ka anak. Ang isa nga nagsigig pangutana bisag kabalo sa tubag sa iyang pangutana, ang isa wala mangutana tungod kay kabalo siya daan unsay tubag sa pangutana ni Isaw. So niingon karon si Yitzchak, this son of mine, giingnan niya si Jacob. How diligent he is in the fulfillment of the commandments. So dito niya nakita ang kalainan sa duha niyang anak. O iyang anak na si Jacob giingnan niya, this son of mine, kining akong anak ni is bright ni. Ug siya ang makatuman sa Torah. Iyang giingnan si Jacob. Ug dili ug wala niya tubaga ang pangutana ni Isaw. Amen. Okay. Nayon lang ako kung tingog kay magawas man gud ang tingog dito sa gawas. Kasi matingala niya ng uban ba nga nganong saba aning wartuha. Okay. So balik ta. One day, sa dihang dako na sila, sa kadlaw ni ana, Isaw came back. Ibalik siya, kaniksikit siyang laglag-laag. Gikan si panghan. Gutom siya, so nibalik siya. So niingon si Isaw kang niingon ang Torah og exhausted and hungry. Niingon ang Talmud bahin sa giingon sa Torah nga exhausted, gikapoy. Isaw says the term exhausted. Sa Hebrew na siya, gitawag na siya ayif in Hebrew. Okay. Ayif appears elsewhere in the Torah in the context of murder. Sa daw, siya, I am exhausted. Ana si Isaw. So ayif na siya sa Hebrew. I am ayif. So niabot siya, niuli siya, I am ayif. So makita na to bisan asa diha sa Torah nga moingon ganig ayif but pasabot nakapatay si Isaw. So niingon si Isaw, my soul is exhausted but pasabot that niingon si Isaw that my soul is exhausted from the Christ. Sa to pa naglikay-likay siya kay dunay gustong mopatay niya. So, ningon ang Torah, ningon ang mga sages, we thus infer that Esau was exhausted, gikapoy siya because he had just killed someone, mautoy rason, tungod kay nakapatay siya, ug mautoy rason, nga nung nagigukod po siya, ug dunay tao nga gusto mo patay niya. Mao nang niingon siya nga, I am exhausted. Motong giingnan niya si Esau, giingnan niya si Jacob, nga, I am exhausted, ang hungry. Please give me food, something to eat. So sa pag-ingon ni Esau og I am exhausted, niingon ang Talmud, Esau committed 5 sins on that day. Tunay sala nga nahimo si Esau anang panahon nga niuli siya. Una, he dishonored a betrothed maiden. Okay. Kinsa man ang iyang dishonor anang panahon na. Okay.
ang iyang gibitrut anang panahona is si Leah nga anak ni Laban. Okay, numdo mo nga si Leah is asawa man na siya ni asawa na siya ni Jacob. Tungod kay ang iyang gipamalayan primero, ang iyang gipangagaran is si Raquel man, 7 years. Pero kay dili man pwede pangasaw niya si Raquel. O tungod kay kinahanglan man ang maguwang maminyo. Pero unsa may istorya behind the Talmud, nganong niingon man dinhi si Esau committed 5 sin nga niingon man he dishonored the betrothed maiden which is Leah, nganong ingon ana man. So balikan lang niya taon-taon. So he dishonored betrothed maiden. Ingon ani na lang guys, diretso na lang ako istorya para di ta mawala. Nakasala siya kang Leah tungod kay doon namang ipanultihon sa mga commentaries. Most commentaries said that ang pangasaw ni ang anak ni Jacob si Esau ug si Esau ug Jacob ang anak ni Jacob. Karon si Laban po doon na po duha ka anak, Leah ug si Raquel, and they were supposed Esau was supposed to marry Leah. Kamagwangan batok sa kamagwangan. Unya si Raquel ngadto pud kang Jacob, manghod ngadto sa manghod. But the problem is wala niya pangasawa, luyo sa pagtawag ni Laban, wala niya tungod kay kabalo mandaan si Esau nga obligasyon niya pangasawon si Leah, wala niya pangasawa, gipakaulawan niya pinaagi sa dili pagpangasawa. So mautong sala, isa sa sala ni Esau na anang adlaw lang sa pag-uli niya nga niingon siya, I am exhausted and hungry. Doon na siya nahimo nga 5 kasala. Una, he dishonored a betrothed maiden. Then, another one, he committed murder. Kinsa man na iyang gi-murder anong panahon na? According to Midrash, on that day, Esau murdered Nimrod. Gipatay ni Esau si Nimrod. Mao gani nga nakuha niya gikan kang Nimrod katong gitawag og sanina. Sanina nga hinimo ni Hashem para kang Adam. So ang nakuha ni Esau kang Nimrod, pero di man niya makuha dili niya pagtyo si Nimrod, mao to nga iyang gipatay si Nimrod. Ang pangutana unsa may naa di ana sa ninaa? Kinsa may tag-iya di gid ana? Okay, ang unang tag-iya na niya si Adam. Ang makagahom mismo mo naghimo ana para kang Adam. Nakuha na karon ni Cain. Nakuha na karon ni Cain. Usama na si Cain, di ba kabantay mo ang batasan ang gahom gud anang sa ninaa basta suot na nimo is makabalo ka sa tanang language sa mananap ug ang tanang mananap muluhod sa imong tubangan. Mao ganito nga si Adam was able to name all the animals. Tungod kay ang animal mo submit man sa iya ug magpaila, mao tong nahinganlan tanan ni Adam tungod sa iyang sanina. Nakuha to siya karon ni Cain. Pag abot kang Cain, nakuha pud to karon ni Tubal Cain, katong nakapatay mismo pud kang Cain. Gikan kang Tubal Cain, nakuha na siya ni Nimrod. O gikan kang Nimrod, nakuha pud na karon ni Esau. O gikan kang Esau, gikawat pud na ni Rebecca nga iyang inhan o gihatag kang Jacob. Ang problema, si Jacob dili gusto musuot. Okay. Nya unsa may nahitabo sa sanina, naadto na siya karon dito kang Solomon. Mao to si Solomon hawd gani tanan mananap tanan kuan niya hawd siya pwede siya makasabot siya sa bisan unsay language sa mananap tungod sa sanina nga naa niya. Og hantod nga nawala na tong sanina, hantod nga gilubong na sa anghel og wala moabot og kana nga sanina, mao punay future nga dress nga suoton sa maabot nga musyak. Musa ang tanang mananap, mataw, maunsang busa, creation ni Hashem is musabit na sa musyak. Because suoton sa musyak ang sanina ni Adam. So, mo na'y naas sa katong gitawag sanina. So, anong panahon na?
Esau dishonored the betrothed maiden nga mao si Leah. He committed murder tungod sa pagpatay niya kang Nimrod aron makuha niya ang katong sanina ni Nimrod, kawat niya. Then he denied Hashem. Yang ibaliwala ang Hashem. He denied the resurrection of the dead. Wala siya mutuo nga ang patay mabanhaw, and he spurned the birthright. Iyang gibaligya ang birthright. So anong adlaw nakasala og 5 ka butang si Esau. Okay? So Jacob was cooking a pot of lentils. Okay, kabalo mo unsay lentils, mga brother and sister. Try na ko og post ha, og makaya na ko og post dire. Dali lang ha, copy paste na ko. Okay, lentils. Copy. Then paste. Ay, dili ma-paste. Sorry. Dili ma-paste. So, nya na lang. Hello, okay. So, i-post lang na ako sa website unya sa ang lentils. Kaya dili na ako ma-post while nagsigitag lecture. Kaya mabasig makat off ang live. Okay. So, Jacob cooking a pot of lentils. Okay, ang lentils ako na lang i-describe sa inyo usa na siya kaliso. Usa na siya ka murag beans. Pangutana, nganong nagluto man siya lentils? Naingon ang Talmud. That was the day nagluto siya lentils tungod kay katong panahona mauto ang pagkamatay ni Abraham. So Jacob made a broth of lentils to comfort his father Yitzchak. Aron makomfort niya, mapakaon niya ang gitawag o amahan nga mao si Yitzchak. Mo tong nagluto siya lentils. Anong lentils man pud iyang napilian og luto? Nga pwede man siya magluto baka, pwede man siya magluto kanon or gulay or unsa diha nganong lentils man. Tungod kay ang lentils good is humok man gud kay siya kaunon. Mura siya dating og cereal, kaning murag dating og kanang Quaker oats. Ana siya dagway. Ana siya nga murag inikaon ni mo murag pwede na tunlon diretso dili kailangan usapon. Ingon nga nung lentils man, ingon ang Talmud. Just as lentils, ingon nga ang lentils has no mouth, dili kinahanglan usapon. So is the mourners speechless. Tungod kay ang namatyan is wala ikasulti mo na pag anak na. Mo nang lentils ang iyang giluto. Okay? So Esau said to Jacob, give me to swallow. Abot siya, nga naman, he is exhausted and he is hungry. Sa ako nang gingon ganina, he is exhausted because he killed someone. He killed someone, o ba itong gigugod po siya sa mga tao nga gustong mapatay niya. Mo nang kapoy kay siya. So mo itong pagkita nilang duha, niingon dayon si Esau, said to Jacob, give me to swallow. Tagay ko kang something makaon. I beg you, maluoy ka. Bisag ka nang imong giluto ka ng red stew. Kana kay pula man ang kolor anang lentil sa maluto na. So, mo to nga ginganlan si Edom o red. Tungod kay si Edom mao na si Esau. Ituan, tungod kay nadalo siya sa itom sa red nga pagkaon, which is Edom ang meaning. Red, Edom. So, si Esau is maura na ang Edom. So, ang gitawag og the war of Edom, which is also the Gog and Magog, is also called the war of Esau against Jacob. Okay? So, Jacob said, sell me this, day your birthright. Okay? Kanunta ka ani, pero ibaligya sa kuang birthright. Awara. Ganong unsa may naa sa birthright? Why did Jacob want the birthright? Tinangalahan kayo sa kadaghan sa pwede niyang pangayoon ilis sa lugaw, ang ilis sa lugaw nga ang birthright gyud mo yung ginitan. So originally, the firstborn sa sumala sa nabatasan ang kamagwangan is intended to serve Hashem.
and even in the holy temple in the future. So si Jacob gusto nga makuha to niya kay gusto siyang moalagad kang Hashem sa templo. Gusto siyang serve kang Hashem. Munang gusto niya ang birthright ni Esau. Tungod kay mas gusto niya nga siya ang mubuhat sa buluhaton nga angay unta kang Esau. Feeling that Esau's wickedness made him unworthy. Tungod kay nakita niya nga di man angayan akong kuya ani. So ako na lang kay mas angayan ko kay inclinado ko sa pagtuo sa mga gahom. Si Esau wala man na, di gani na kabalo mo ingo blessed be his name. So gigusto ni Yaakov nga siya ang alagad kang Hashem karon og didto bisan pa sa umaabot nga templo. Kay dili angayan si Esau. Motong usa sa rason ngano nga gusto niya ang birthright ni Esau. Apan si Rabbi Abraham ben Ezra, even Ezra nagdungag, offers another explanation. Since by the Torah law, tungod kay ang Torah law nag-ingon, the firstborn inherit a double portion on his father's estate. Ingon si Rabbi Abraham ibn Ezra, tungod kay ang kamagwangan God, ang mga ginikanan maghatag na siya og doble sa anak. So gusto po ni Jacob paliton ang birthright aron ang doble nga madawat gikan sa ginikanan is mahatag sa iyaha. Sa to pa ang naa sa kamagwangan is labaw gyud na kaysa mangon. Gusto pud ni Esau ni Yaakov nga kato nga opportunity is maadto siya because he knows nasayod si Yaakov nga ang ihatag nga blessing nga doble is ang mismo ang Torah. Mutong gitinguha ni Yaakov nga makuha ang birthright ni Esau tungod sa double portion of the Torah. So Esau said, ingon si Esau pag-ingon ni Yaakov nga biligya sa kong birthright taga-anta ka aning lintel kaning lugaw nga lintel. Ingon ni si Esau, behold, bitaw no, mamatay naman ko ani sa gutom. Sa kagutom, so may gamit sa kuha niya akong birthright, hindi ba ako makaon? Hindi ako makaon eh. Matay na ako sa kagutom. Sige. Imo na eh. Yung siya, here I am going to die, so why I need a birthright? Wala na ako kinahanglan ng birthright, mamatay na ako sa gutom. So, niingon, ang gihunahuna gud ni Esau, what makes Esau think that he's about to die? Gutom lang ka, mamatay na. Di mo siguro diretso mamatay ni taong tumon. Alabay mo nagpila ka adlaw. Pero si Esau, ginahon niya, matay ni Diyog ko, anay, gutom na kay ko. Anay yung una-una. So the two answers to the previous question, nga nung niingon siya, nga nung nag-una siyang mamatay na siya. So, the two answers to the previous question address this one as well. If Jacob wanted the birthright because of the attendant privilege of serving the temple, so moto'y unang rason, tungod kay gusto siya mo serve sa temple. Then Esau was observing the failure to perform this service properly. And he is punishable of immediate death. Nakita po ni Esau nga dili siya takos, nga moalagad dito sa templo, o ang dili niya pagkahimong takos is dunay silot sa gitawag og immediate death. So wala siya gamit, matay, magyapong ana. And that therefore, he'd prepare to forgo it. Mutong giya, sige mo na. So according to Ibn Ezra approach, so Sultan Ibn Ezra sa Talmud, Esau was the type of person who expected to live fast and die young. O ganyan na moingon siya nga live life to the fullest. Maunay panultihon ni Esau, live life to the fullest because life is short. So make your life happier and happier and happier. Maunay gusto mahitabo ni Esau because kay si Esau ang usa ka taong klase nga nakita niya nga mubo siya kinabuhi and he need gusto niya mahitabo nga mubo na gani dali na kong mamatay so kinahanglan happy ko. So unsa may gamit na ko ani akong birthright. Hindi man ko malipay aning birthright nga mubo rag idadali ra mamatay. Unya gutom na ko na mao na akong kamatyan ang kagutom dili akong birthright. Mo to iyang giilis. Since he was constantly exposing himself to danger, nga naman, dali siya mamatay, expose man siya sa danger, nga naman, sige mo siya glag-lag.
Muna rason ang mga anak dili palaagon kay ang tao nga laagan is dali ra na siya mamatay because he is exposed or our children exposed in the activity outside our house. So therefore, he assumed his father's state was no concern of his. Wala siya'y pagunahuna kung unsay mga pamana sa iya sa amahan because his life, he knows that his life is too short. Okay? So, mo to niigon si Jacob, sige, imo makang ihatag ang imuhang birthright, swear to me this day. Iyang gipahural. He swore to him. Oh, sige, mo makang I swore. And he sold his birthright to Jacob. So, ang iyang pagkamagwangan ron is nawala siya, nabalhin ron kang Jacob. Now, the question is, who is the rightful one to marry Leah? Diba? Ang ilang batasan is magwangan, mato ngadto sa magwangan, unya manghod ngadto sa manghod. Now, he is the rightful person to marry Leah. Mao gani ito nga sa panahon nga iyang gipangalagaran ang iyang manghod ni si Raquel is niingon sila ba dili man pwede kay magwang man ngadto sa magwang. So, in other sense, dili sala ni Jacob nganong naminyuan niya si Leah. Tungod kay si Leah is kamagwangan, ang birthright pud ingon nga pagkamagwangan is tuan na pud karon kang Jacob. Busa tama lang nga ang iyang naasawa is si Leah, dili si Raquel. So kita nato na unya unsay behind ana ngano nga unsay istorya gid ana ngano si Leah man ang iyang naasawa una. So then Jacob gave Esau bread and lentil stew. So pag humaghural ni karon ni Jacob, sige, swear ko nga imuha na akong pagkamagwangan. Ako na isold sa imuha ako ang birthright. So Jacob gave Esau bread and lentil. He ate and drank. Nikaon siya si Esau og niinom. Got up and went his way og nilakaw. Thus Esau despised the birthright. Ug tungod ni ana nakasala si Esau sa iyahang birthright nga naadto kang Jacob. Ngano man gihatag lang iniya ingon ana kadali ang birthright ngadto kang Jacob. So pila may bayad ni Jacob sa iyang birthright? So dunay duha ka komentary ana. So the plain text seem to indicate that all Jacob's gave Esau was bread and lentil. So nakita nato sa tura ang gihatag ni Jacob ang gibayad sa birthright ni Esau is bread o katong gitawag lentil. Pero niingon si Rabbi Shemuel ben Mir kanang gitawag og Rashbam states that Jacob paid for the birthright. Si Jacob ni bayad sa birthright ni Esau in full. Gibayaran gid niya dili lang ang lugaw, gibayaran gid niya in full, and that afterward she shared a meal celebrating a completion of the deal. So gibayaran niya pagkuman gipakaon niya kay nangayo mo pugkat kanunon. So gibayaran gid to ni Jacob ngadto kang Esau, then usa sila nangaon. Other commentaries explain that the birthright was actually not worth much in monetary. Dili kayo importante ang birthright. Kaya madali naman siya mamatay. So, unsa may value sa yung birthright, madali naman siya mamatay. Pero atong tanaw mayo una, bayan namatay si Jacob. Di ba? Usa namatay si Esau. Namatay lang si Esau tungod kay nibabag siya nga si Jacob ilubong dito sa lubnganan sa iyang mga ginikanan. Motong giputol ang iyang ulo sa usa sa kaliwat ni Jacob. Kay gusto man ni kuan nga asa inyong kamaturan. Motong nagsugo sila katong kusog mudagan, dagana dito kay kusog mudagan kuha ang atong pamatuod nga si Jacob mo itagyan ng lubnganan. Tungod sa kasukong anong kuskus magagi putol dito yung ulo. Motong niligid ang ulo ni Esau dito sa uluhan pod ni Yatshat. Nalubong lang gihapon si Yatshat kasi si Esau dito. Naalang gihapon sa lubnganan nga gitaganan sa ilang ginikanan nga mao si Abraham. Pero iya lang ulo. While si Jacob nalubong yun sa rightful place diin gitaganan ni Abraham para malubong ang iyang kaliwat. Okay? So, and afterwards, they shared a meal. Okay. So, man na to. So, ningon ang
other commentaries is dili kaayo worth bayaran og monetary terms ang birthright ni kun kay mubo ra siya edad. So mo to nga ang gibayad ni Jacob sa other commentary kang Esau is bread lang ug lintel. Pero si Rashbam nagsulti nga gibayaran og another usa gipakaon. Pero other commentaries nagsulti pod nga dili kay worthy bayaran. Pero na lang siguro gihaptoy bayad pero dili lang dako nga bayad kay dili worthy bayaran og dako. So mo tong gitagaan siya agig bayad bread ang lintel. Pero ang ipangayo baya ni Jacob lintel lang baya. Ang pangayo ni Esau. Pakan ako ana tong lintel lang kay nagluto maglintel sa kon pero gidungagan og bread. Okay? So after he eat, he got up and left, and Esau mocked the birthright. Ang meaning ana niya, ana nga pagkasulti, datura disabuse us for the notion that the poor Esau had been forced into selling a prized position for some food to steal his anger. Aron mawala ang iyang kagutom. We see that he entered into the deal wholeheartedly. So ang tura nagsulti nga ang pagdeal ni Esau sa iyang birthright ngadto kang Jacob is wholeheartedly, and that he treated his birthright with contempt. Iyang gipakawad ag bili. So the birthright means ngano man dili man gud ingon ana kay importante ang birthright ang pagkamagulangan because ang pagkamagulangan means serving Hashem in the Holy Temple. So tungod kay wala niya gipagtagaag bili, nakita sa mga gahom nga dili importante kang Esau ang pag-alagad kang Hashem o ang pag-alagad didto sa templo. So nahimo siya karong mockery, a mountain of rejection of the Creator and disdain for serving Hashem. O mo to'y rason nganong nawala siya sa pag-alagad kang Hashem. Okay? Amen? Okay. Kasama man yung uban na adere. Hello. Hello, Aki, Edwin. Anak ko diri sa Digos. Anhinya diri. Tambog kasal, kita-kita to diri sa mga taga Digos. Naman himaput sila ni Alin. So magkita-kita niya ta diri. Unyang gabi ay moabot sila. So na pagkakataon bisita diri. Dol-dol naman ni sa inyo ha. Okay? So padayon ta. So famine forces samtang niabot ang gutom, Isaac needs to relocate. So kinahanglan siya relocate tungod kay dunay nahitabo nga famine. So dili lang ang famine kagutom nahitabo dito sa panahon ni Jacob. Mao to nakaabot sila sa Ehipto. Pero even in the time of Isaac, so they need to relocate. So Hashem commands him not to leave. So gutom na kaayo dito sa kuan kay si Isaac gud naamang gud sa yuta sa saad atong panahon na siya sa Kanaan mismo. Nagpuyo siya sa Kanaan. Og sa diha nga niabot ang kagutom, gustong mo relocate mo balhin ni Isaac tungod kay sa ubang lugar dunay pagkaon, sa ilang lugar wala, pero gipungan siya sa mga gahom. Hashem command him not to leave the Holy Land. Ayaw biyay ang Kanaan. Ayaw biyay ang Holy Land. And reiterate his promise that to you and to your seed, I will give all these lands. Kailangan dili niya kanang ipakawalang bahala ba ang saad nga sa imuha o sa imong kaliwat ihatag nako ninyo taa. So kung mubiya siya, unsa ang paghatag sa iya? So kung dili siya mubiya ningon mga gahom, I will fulfill the oath which I swore to Abraham, your father. So kung dili ka mo biya, akong tumanon ang akong isaad ngadto kang Abraham nga imong amahan. So niingon ang Midrash Rabbah, Hashem said to him, nganong ingon ana ka importante nga dili siya mobiya dito sa yuta sa Kanaan ug moadto sa Egypt. Unsa man ka importante sa mga gahom ngano nga kailangan dili niya biyaan ang Kanaan. Ningon ang mga gahom, you are a burnt offering without blemish.
ikaw ang akong burnt offering, walay ikasaway. Ingon nga burnt offering, ingon nga usa ka halad ngadto kang Hashem, kinahanglan mahimo kang fit. So kung mugawas ka ani dinhi sa yuta sa saad, you become unfit if you go out of the Holy Land, from the Holy Land. So mo to ni kuan gyud magamayog biya diri kay mahimo kang unfit offering kung mugawas ka, kinaa na ka sa Holy Land. Mao ganin ingon ang Torah dito sa 2 Kronikas, walay laing dapit nga gipili sa mga gahom diin ang iyang halad igahalad kundi sa dapit lang nga gitudlo sa mga gahom nga mao ang Mount Moriah, mao ang Mount Horeb, mao ang Jerusalem nga mao ang gitawag og Holy Land. So kung mobiya ka gikan diha ingon nga halad, so mahimo kang unfit nga halad sa tubangan ni Hashem. According to Midrash Rabbah. So instead of going to Egypt, ito nahununaan ni Esau, bitaw ni Isaac, bitaw no. Mugawas ko diri mahimo kong unfit. Niingon man gani siya kang Abraham sa panahong gihalad siya nga, aman, bata pa ba ako? Basin inig ihaw nimo sa ako, kisikisi ko mahimo kong unfit. So hikti ko maayo para di ko kalihok para mahimo kong fit. So anak gani siya. So mo to pagsulti sa mga gahom nga ayo gawas kay mahimo kang unfit. So nituo dayon si Isaac nga dili mo gawas. So instead nga moadto siya sa Egypt, sa dihang niabot ang kagutom, si Isaac nibalhin pero diha ra gihapon sakop sa Kanaan. Naa siya sa boundary sa Kanaan, naa siya sa boundary sa Holy Land nga gitawag ang lugar og Gerar. Kanang Gerar mauna ang lugar diin ang mga Philistine nagpuyo, which is within the boundaries of the Holy Land. Pero wala siya kagawas, kay naa lang siya sa boundary of the Holy Land. However, follow his example in presenting Rebekah as his sister. No? Isundog niya ang kaagi ni Isaac, kaagi ni Abraham sa pagpresent niya kang Sarah, gisundog po na ni Isaac. Wala niya giingnan ang mga tao dito sa Gerar ako aning asawa, wala. Giingnan po dinuon niya ako ni igsuon. Unya kay si Rebekah ron pareha magdagway ron ni Sarah, grabe man pud kagwapa. Because she is fair to look upon. Gwapa kaayo. So sa diha nakita sa hari, uy, dunay babaeng gwapa diha nga mao si Hari Abimelech, which was happened to discover siyang gipakuha. So sa padihang kuha niya, nadiskubrihan niya tungod sa damgo nito